Nganawi. Maganap tayong lahat, si Heso Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pagkikiisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po'y kapistahan ng isang dakilang tagapangaral ng simbahan, si San Anastasio. Pero sapagkat unang Sabado ng buwan ng Mahal na Birhen, Mayo po ay Month of the Rosary din, katulad ng Oktubre, no? Ay atin pong misa ngayon ay ang sa karangalan ng ating mahal na ina sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At atin pong tandaan, kahapon inumpisa natin ang Flores de Mayo. Ano ibig sabihin ng Santa Cruzan? Ang tunay na kahulugan yan at ang tunay na dapat nating gawin sa panahong ito ng pananalangin, lalo ng Santo Rosario, pakikisa sa Mahal na Birhen, ang talagang ang bulaklak ng Carmelo na ang bulaklak po, dapat maunawan natin kaya naghahandog tayo ng bulaklak lagi sa Diyos at sa mga banal, ay tanda ng ating sarili, magandang nilikha ng Diyos na iniari natin, ibinabalik natin sa Panginoon. Mga giliw kong kapatid, ihanda natin ating sarili sa mabunga at makabulahang pagdiribang ng pagmamahal ng Diyos, pakikisa sa Diyos, pagsisihan natin yung mga pagkakataon na kinalimutan natin siya, pinagtaksilan natin siya, o kaya hindi natin siya pinasalamatan sa walang tigil niyang paggawa ng kabutihan sa atin. Hiling natin kapatawaran sa Diyos, walang hanggan po ang kanyang pagmamahal at awa sa atin. Panginoon Hesus, kayo po'y dakilang Diyos, pinanggagalingan natin ng kabutihan, kagalingan, kaligayahan at higit lahat, ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po'y tunay na Diyos sapagkat anak ng Ama magpasawalang hanggan at tunay na tao sapagkat anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Bilang ikalawang persona, dakilang sa tatlo, kayo po'y laging kapili ng Ama at Espiritu Santo. Ngunit sa inyong pagkatao, na aming pagkatao, dinala niyo ang aming katauhan sa piling ng Ama upang doon kami rin makarating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga nananalangin apostol kaisa ng Mariang Ina ni Jesus, ang Espiritu Santo'y iyong ipinagkaloob bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen. Ikaw naway matapat na mapaglingkuran namin upang sa aming salita at gawa ay aming sambahin ang ngalan po ninyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinulangat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakilyo nyo ito, pinutulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.
Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Iniligay kita na maging ilaw sa mga hintil, upang may balita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't dumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Pinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspas ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit siya ay namalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit siya ay namalas. Magkaingay na may galak, yaon lahat sa daigdig, ang punay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong nakasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakikita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama.
At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bago po ang lahat ay nais kong isa puso natin ang katotohanan na ang mahal na Birhen napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Bakit? Sapagkat siya ang tumanggap sa anak ng Diyos para maging tao. Yan ay yan ang pinagdiwang natin ng yung Pasko ng Kapanganakan. Naglihis siya, pinanganak niya ang anak ng Diyos. Sa kanya naging tao, hindi tao ang anak ng Diyos bago ipaglihi ng kalinisan ng Birhen Maria. Yan pong mahalaga. Ngayon, dun sa panahon na inililigtas tayo ng Diyos, sa oras na inililigtas tayo ng Diyos, sa Kalbaryo, nandun din siya, lagi siyang kasama, at siya ay kasangkapan ng Diyos para tayo namang mga tao ay maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Huwag natin kalimutan, tuwing tayo nagsasama-sama, tulad nito, nakatayo tayo sa paanan ng krus, tayo mga minamahal na disipulo, at silang katabi natin ang mahal na ina na iniala yung kanyang anak na anak ng Diyos, hindi marintanggihan ng Ama. At tayo naroon sapagkat kaisa tayo ng ina ng Diyos, na inanal nating lahat na magiging mga anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos. Yan po ang layunin kung bakit naparito ang Diyos nakibahagi sa ating buhay. Kaya yung Pasko ng pinagdiwang natin, December 25, inumpisa natin sa Adbiento hanggang sa pagpapahayag sa Kanya sa 3 hari at yung Kanyang binyag. Ang pinagdiwang natin, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel. At siya nananatili po sa atin. At ang itong Kwaresma hanggang sa Pentecostes, ito po ang panahon ng muling pagkabuhay. Ang atin pong pinagninilay at nagiging bahagi tayo, palalim ng palalim, ay ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Tayo'y ang Diyos ang ating tagapagligtas. Yung pong salita yon, ang ibig sabihin ng salitang Jesus. Kaya Emmanuel, Jesus, ibig sabihin, ang Diyos na sumasa atin, inililigtas niya tayo. Paano tayo nililigtas? Yon, sa paanan ng krus, tayo lagi nandun. Yung krus ang tanda ng ating kaligtasan sapagkat yung anak ng Diyos, hindi lang nagpakumbaba, naging tao, katulad natin. Yung ating mga bunga ng kasalanan, ang hirap at kamatayan, kanyang dinanas, bagamat siya hindi nagkasala. At ang kanyang muling pagkabuhay, kalwalatian, hindi niya kailangan sapagkat siya Diyos, pero yung kanyang pagkatao, ang niluwalhati, naging kaisa ng pagka-Diyos niya, at siya para sa atin. Kaya nangyari sa Tabor, pinakita ni Jesus kay San Pedro, kay Santiago, kay San Juan, kung ano magiging mangyayari sa kanya, pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit kamatayan, yung muling pagkabuhay, nagniningning sa kanyang pagkatao ang kanyang pagka-Diyos. At yung para sa atin, dapat nagniningning ang pagka-Diyos ni Jesus sa atin. Kailangan tayo anak ng Diyos. Kaya yun ang sinabi, kung kilala natin si Jesus at nagpakilala si Jesus sa atin, makikilala natin ang Ama. At nung sinabi ng mga disipulo, Panginoon, turuan mo kayong manalangin, ibig sabihin makipag-ugnayan sa Diyos. Ang una nang sinabi, tawagin ninyo ang Diyos na Ama. Kaya sinaparito, para siya na anak ng Diyos, ay maging kaisa natin at tayo rin maging mga anak ng Diyos. Yung ginagawa natin, tuwing tayo magsasama-sama, kahit saan man naroon ang 2 o 3, kasama, nagkakaisa sa Kanya, katulad nung naglalakbay mula sa Jerusalem patungo sa Emmaus, nung mamatay si Kristo, alam nila may nangyayari, pero sumama sa kanila si Kristo, muling nabuhay, hindi na nakilala. Nakilala nila sa paghahati-hati ng tinapay. Yan ang Eucharistia. Iniliwan ni Jesus yan para makaisa natin siya. Tandaan niyo, nung siya ay
mag-aalay ng buhay ng unang Biyernes Santo. Huwebes Santo ng gabi, itinatag niya yung tinapay at alak maging kanyang katawan at dugo. At tuwing gagawin natin ito, siya isa sa atin o tayo isa sa kanya. No? Kaya niya ang Eucharistia. Pero ang buong buhay natin, kaya tayo inaalaan natin sa buong taon yung kanyang pagbaba sa ating piling at ngayon pa ito pag-akit natin sa kanyang piling sa langit. Yan po dapat ba't pinagdiriwang natin tuwing magsasama-sama tayo, dapat buhayin yan. Yan ang dahilan kung bakit yung apostol sinugo niya kung saan-saan. At narinig nga natin sa ating sagutan, salmong sagutan, kahit sa'y namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit saan, sa buong mundo, namamalas natin, tagumpay niya. Yan sa krus, muling nabuhay siya. At pinagdiriwang natin yung kanyang pagkabuhay na para sa atin yan sa misa. Pero namamalas yan everywhere. Walang lugar sa buong mundo na hindi nangyayari yung misa, yung Eucharistia. At nandyan lagi si Jesus. At ang mga apostol, pinadala niya para sa lahat ng dako ng mundo, ay makilala, mamalas at sampalatayanan na ang anak ng Diyos naging tao para tayo makilala natin ang Ama at tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Sino ang puspos ng Espiritu Santo mula pa? Ang mahal na Birhen, sapagkat wala siyang kasalanan at talagang iniligtas niya ng Diyos bago pa siya sa unang sandali ng kanyang pag-iral. Puspos siya ng Espiritu Santo, kaya sabi natin siya kabiyak, spouse of the Holy Spirit. Hindi siya mahiwalay sa Espiritu Santo. Noong si Jesus ay luwalhatiin, at yan ang huling araw ng ating pagdiriwang ng panahon ng pagkabuhay, Pentecostes, ang mga disipulo nagkakasama-sama, kasama ang mahal na Birhen, at bumaba ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lagi ng kapiling ng mahal na Birhen, binabaan yung mga apostol. At lahat ng maniniwala sa sampalataya doon sa sakripisyo ni Kristo at sa kanyang kapangyang pagliligtas, ayan ay lahat ay makakaisa dito pa man hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga pinapaalala sa lahat ng atin. Ang mga apostol hindi lang yung 12. Ang simbahan na nakatatag sa 12 apostol ay sinusugo, yan ang ibig sabihin ng apostolane, pinapadala upang ipahayag itong magandang balita na tayo inililigtas ng Diyos. At dapat tanggapin natin yung pagliligtas ng Diyos. At ang mahal na Birhen, very busy yan lagi, nahikayatin ang kanyang anak na tayo mapalapit sa kanya. Kaya nga, after before yung pagdiribang ng Diyos na nagkatawan tao, bago yung Pasko ng pagkapanganakan, nandiyan ang buwan ng Oktubre. Buwan na malalim ang pagkisa natin sa mahal na Birhen, na naghihintay, inihahanda ang mundo para sa pagdating ng tagapagligtas. Ngayon naman, nagligtas na, ang anak ng Diyos ay maluwalhati na bilang tao sa piling ng Ama. Yun ay para tayo makarating doon. At siya kapiling pa natin, pero siya nandun na sa Ama at dinadala tayo sa Kanya. Kasama natin ang mahal na Birhen. Ito ngayon, Mayo. Bakit ang tawag Santa Cruzan? Santa Cruz. Sapagkat yung krus ang larawan sa gisag ng ating kaligtasan. Yan ang kahoy, kung saan nagkasala ang si Adan sa kahoy, tinukso siya ng demonyo. Dito dinala din siya ng Diyos sa kahoy, ng krus, upang iligtas naman tayo, upang bawiin yung pagkakamali ni Adan. At siya, kung ang demonyo na mukhang ahas, ibig sabihin sinumpa ang naging tukso kay Adan, ang Panginoon Hesus na anak ng Diyos naging parang ahas, sinumpa para sa atin. Ngunit siya magiging tagapagligtas natin. Kaya ang krus, sagisag ng ating kaligtasan. Kaya pagkatapos ng Abril ay pinagdiwang natin ang napakahalagang araw ng kaligtasan natin, yung Holy Triduum, may yung Huwebes Santo hanggang sa muling pagkabuhay. Yan ang ating pinagmimisa lagi. Yan ang misang mahaba. Akala natin walang misa ng Biyernes Santo at Sabado Santo. Hindi, misa yan mula nung Huwebes Santo ng hapon hanggang sa pagkabuhay. Isang misa yan ang ginaganap natin. Yan ang ginanap niya sa sakramento ng unang Huwebes Santo para maging kaisa natin siya sa kanyang sakripisyo ng mga dugo sa Biyernes Santo. At yung pagkabuhay niya, yan ang layunin ng kanyang pagpapakasakit kamatayan na dapat ay bahagi tayo sa pamamagitan ng misa at ang ating buhay na buong-buong nakatalaga sa Diyos. Yung ating buhay na puro
maraming tayong mga hirap at sakit sapagkat tayo makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus at ng ating pag-isa sa Kanya, tayo gagawin niyang malwalhati. Puspusan Diyos. Si Maria nandyan. At alam niyo, kay Maria, naganap na yung layunin ng Diyos para sa atin. Ano yan? Na tayo aakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Ang marami sa ating na yumauna, ang kaluluwa ay nandun na, pero naghihintay ang katawan na muling buhayin ng Diyos na maging malwalhati. Katulad ni Jesus at ang mahal na Birhen, ang katauhan ay nasa piling ng pagka-Diyos ng Diyos. Yan ang assumption. At ang layunin niyan ay sa tayo ko koronahan, hindi lang korona ng ginto o na mamahalin, ay walang kabuluhan sapagkat yan ay material lang. Ang koronang ibibigay sa atin ang pagka-Diyos ng Diyos. Yan ibinigay na sa mahal na Birhen, yan ay kalimang misteryo na walhati. Yan ay para sa lahat ng anak ng mahal na Birhen. Kaya itong Santa Cruzan, ay yung Santa Cruz, kung saan nakatayo ang dakilang ina at ang mga minamahal niyang disipulo, tayo lahat, yan ay patuloy na binubuhay natin. Yung pagpapakasakit, kamatayan, at kanyang kalwalhatian, yan ay para sa atin. Binubuhay natin. Kaya itong Mayo, ang Abril ay yan ang normally ang panahon ng mahal na araw, pero ang Mayo, isang buwan tayo, katulad ng Oktubre, isang buwan nagkaisa ni Maria, pinagninilay ang pagiging kapili natin ng Diyos. Ang Mayo, pinagnili natin ng tayo ay dinadala ng Diyos sa kanyang piling. Yan ang Santa Cruzan. Cruz, ang ating pinapahalaga, nagkukrus lagi tayo. Ano man ang mabuting gawin natin, sapagkat pakikisa natin sa Diyos. Pero alam natin, nandiyan ang mahal na Birhen. Yan ang simbahan. Yan ang pinapahayag natin. Tayo din dapat magpahayag. Pagkatapos tayo makiisa sa Kalbaryo, dito sa pagdiriwang na itong misa, dapat ang ating buhay ay pagiging apostolos, ipinadala para ipahayag at mamalas ng lahat ang tagumpay ng nagliligtas. Dapat yung lahat ay makiisa, katulad natin, sa tagumpay ng tagapagligtas, si Jesus. Hindi yan alam ng iba. Kahit alam ng iba, hindi sila sumasama sa Kanya. Tayo, ang simbahan, pangunguna ng mahal na Birhen, tayong isang katawan ni Kristo, ang Kanya isang tinapay. Dapat ipahayag natin ang mabuting balita na ang Diyos ay sumasa atin at tayo sa Diyos. Ang Diyos ay maging tao para mga tayo maging anak ng amang Diyos. No? At dahil ang Espiritu na kay Maria ng punong-puno ay nasa atin. Kaya itong buong Mayo, nung kami bata, maliwanag na yan dahil noon ay hindi pa sinisira yung curriculum, no? Ngayon binabalik, ano? Ang Mayo, ang Abril at Mayo, maganda ang ating pagdiriwang ng Holy Week sapagkat bakasyon na ang mga bata. At ang Mayo, Santa Cruzan, anong ginagawa? Katikisim, tinuturo na ang Diyos ay kapiling natin, mahal tayo. At tayo dapat ay kikilala sa Kanya at makikisa sa Kanya. Kaya mga bata, piniprepare sa katisismo at yan, araw-araw nag-aalay ang mga bata ng bulaklak. At hindi lang bata, dapat lahat tayo nag-aalay ng bulaklak. Kaya isang mahal na Birhen, siya ang talagang pinakadakilang bulaklak sapagkat ang lahat ng bulaklak, maganda, larawan ng kagandahan ng Diyos ay ibabalik sa Diyos. At tayo din yan, na pinirituhan ng Diyos, ibabalik sa Diyos. At ang paraan niya ay si Jesus. Kaya itong Santa Cruzan ay pakikisa kay Jesus dito sa nangyari noong Abril na mahal na araw. At tayo dapat lahat, ang buong mundo, mahikayat natin na mamalas ang kaligtasan ng Diyos, ang Kanyang tagumpay. At magtagumpay tayo kasama niya. Kaya sa bandang huli, meron tayong tapusan, naging tradisyon yan. At kuminsan nawawala yung diwa, yung malalim na diwa. Ibalik natin yan. Yung mga kababaihan, kadalagahan, maganda yan, nagproposyon sapagkat sila'y sumusunod kay Maria. Si Maria ang sentro ng Santa Cruzan sapagkat siyang talagang tanda ng Diyos ay sumasa atin at tayo nililigtas ng Diyos. Pinagkatiwala sa Kanya tayo, katulad ng anak ni Diyos, pinagkatiwala sa Kanya. Kaya si Maria, sinusundod ng mga kadalagahan. Hindi yan mga peking dalaga. Yan ay karapastanganan.
sa tunay at malalim na kahulugan ng Santa Cruzan, banal na krus. Kabanalan yan. Kaya mga kadaglagaan, pati ang kalalakihan na magsasagala, yung mga kabataan, larawan ng iba't ibang mga banal. Katulad ng yung All Saints Day, dati sa Amerika, mga natay sa Amerika, puro mga witches, kadimonyohan yung pinapakita, kadiliman. Pero ang All Saints Day ay lahat ng mga banal. Kaya maganda, binalik yung ating pinaparangalan, ang mga banal, dapat tularan natin sapagkat tayo natin tinatawag sa kabanalan. Kaya ang Flores de Mayo din ay dapat nandiyan, nagproprosesyon. Ang prosesyon po'y bahagi ng ating buhay. Tayo po'y naglalakad, nagproprosesyon, nagpipilgrimage patungo sa tahanan ng Ama. Yan ang ating buhay. Kaya yung prosesyon, maganda yan, yung isakripisyo. Pero pananampalatayang una, anong pananampalatayang natin? Kasama natin si Maria at lahat ng mga banal. Tayo nagro-rosaryo sapagkat ang rosaryo ang ebanghelyo, mabuting balita yung nagkasaysayan ni Kristo, buhay ni Kristo na binuhay ng mahal na Birhen hanggang sa kalawalhatian. At yan ang mahal na Birhen kaysa ni Kristo, dapat tayo yung rosaryo, tayo yung mabuting balita. Kaisa lagi ng Diyos at magtatagumpay ang kaligtasan ng Diyos sa atin. Kaya mga gilig ko natin, kahapon nag-umpisa ang ating buwan ng Mayo, Santa Cruzan, ibalik natin ang krus. Si Jesus, ang mahal na Birhen, ang mahalaga. At tayo lahat nagkakaroon ng halaga sapagkat tayo kaisa ni Jesus, anak ng Diyos, at anak ng ating mahal na Birhen. At yan, yung mga kabataan, gabayan natin para magkaroon ganyang hindi lang yung karanasan na maganda sa buwan ng Mayo, kundi maunawaan ito, tunay itong nangyayari ito. Tunay itong iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng krus. At tunay na nagtagumpay ang tagapagligtas. At yan tagumpay na yan ay para sa ating lahat. Yan ang tinatanggap natin tuwing magsasama sa atin, magdiriwang tayo ng banal na Eucharistia at dapat buhay natin sa bawat sandali ng ating buhay, saan man tayo naroon, dalhin ang mabuting balita na ang Diyos ay sumasa atin na tayo ligtas kung tayo'y nasa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-aalay natin ating sarili ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birhe ginugunita, kami humihiling na kami matulungan nawa ng inyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama po ninyo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinanglas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin
makapangyarihan, tunay ngang marapat ka kay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ng mahal na Birhen, ang bulaklak ng Carmelo. Bukod ninyong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na inyong piniling maging ina ng inyong anak nung isugo ninyo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng inyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya sa namang nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ang manaming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ninyo pong Espiritu, inyo pong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay na inyo pong anak, kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyo pong minarapat na tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang angka ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal ang panalangin sa Ama na itinuro ng Kanyang anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At nawa kaming ipahintulot sa totoo at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Jesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ninyong kalooban, nabubuhay ka't nag-aahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, ka't po'y iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo't maghangad ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. On the cross was filled your godhead splendor. In your baptized and tomb. Unto both alike my faith I render, and not to the contrite I Heathen God, devoutly I adore you. Truly present underneath this bed. My heart subdues itself before you, sincere longing for your face and Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng inyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa lasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyon at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito isimula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahang lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio,
isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Pio, Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12, na magbihis gaya ni Santo Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries. Ang mga judging criteria po, total of 100%. Number 1 po ay social media engagement, 30% for the like, comment, and share. Ikalawa po, priest evaluation na 50%, and costume and visual presentation na 20%. Ang pinakamataas na percentage ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 naman po para sa third place. Inaanyayahan din natin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25, 9:00 ng umaga, para sa announcement ng mga nanalo. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Available po ating mga roses sa ating pong extension area. Puting rosas po kung kayo ay natupad na mga kahilingan, at pulang rosas naman po kung kayo ay may mga panalangin pa sa pamamagitan ni Santo Padre Pio sa ating Panginoong Diyos. Pwede po kayong mag-avail at ialay ito pagkatapos ng banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin. Sasamantalahin po namin ang pagkakataong ito kasama ni Father Paul upang pasalamatan kayong lahat na nakilahok sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong unang araw ng Sabado dito sa Pambansang Dambana. Salamat po sa inyong lahat na physically present ngayong araw na ito at sumama sa ating buwanang prosesyon tuwing first Saturday ng buwan dito sa Pambansang Dambana. Ganon din po, maraming salamat po sa ating mga naglingkod sa altar, sa ating mga madre, sa nanguna sa ating prosesyon sa mga organization, church organizations. Nakita ko po ang Daughters of Mary Immaculate, ganon din po ang mga madre, ang ating mga iba't ibang ministries na palaging sumasama sa pagdiriwang at pagbibigay pugay sa mahal na Birhen, pagkilala sa Kanya bilang ating ina sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Ganon din po, taos-puso tayong nagpapasalamat sa nanguna sa ating pagdiriwang ngayong umagang ito na laging kasama din at sasama sa atin tuwing first Saturday of the month, kung saan kayo ding lahat ay inaanyayahan para sa prosesyon at banal na misa. Ang oras po ay 5:00 ng umaga, prosesyon at pagdadasal ng Santo Rosario in honor of the Blessed Virgin Mary tuwing first Saturday of the month. Tapos tuloy po ng banal na misa sa ganap na 6 ng umaga. Ang nanguna po sa prosesyon at sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, ang dating Arsobispo ng Lipa. Maraming salamat po. Palakpakan natin Archbishop Ramon Arguelles. Muli po, maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, malalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo.
O Diyos, kayo ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, krusipiho at iba pa, na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo, ng mahal na birin at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang humihiling po ng ating pagpepenitensya, katulad ng prosesyon sa umaga ng unang Sabado at ang ating araw-araw pagrosaryo, at dapat po mahalin natin ang banal niyo kasi ang humihiling niyan ay mahal na Birhen. Sapagkat yan po ang kasangkapan laban sa masama. Ang rosaryo po ay ang ebanghelyo na buhay, binuhay ni Jesus at ni Maria at dapat buhayin natin. At ang penitensya po, ating pagdasal lagi, ang pagbabalik loob ng mga makasalanan. Tayo po ay nagtitiis ng mga sakripisyo para sa kanilang ikaliligtas. Kaisa natin si Jesus at si Maria sa dakilang gawain ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kay lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong mapayapa, taging lagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Happy weekend po. Sa lahat po sa inyo na nagnanais mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, ito po ay isasagawa natin ngayon. At gayon din naman sa lahat po sa inyo na nagnanais sa magkaroon ng kani-kanilang mga rosas sa pang-alay kay Santo Padre Pio, tayo po ay tutungo sa extension wing ng ating pong simbahan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
Gagawin po natin ngayon ang panalangin sa umaga. Ang lahat po inaanyayahan, magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus, Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Pinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang ligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristo'y hari ating tanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama, ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na haring mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa, O Panginoon. Alleluia. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukan liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa salim ng alpat tugtuging salterio. Sa magandang himig ng tugtugi, liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y maawit dahilan sa tuwa. O ang pagkatakila ay kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap na maunawa. Sapat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni mauunwa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami sino may umunlad, yung sasapitin nila at hantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila at walang makatulad, napabatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaguhoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natinim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalagot, nakalulugod. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang daon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid.
Siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, O Panginoon. Alleluia. Bubusan ko kayo ng mapaglinis na tubig. Alleluia. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsan nyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuayon ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Titira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bubuhusan ka kayo ng mapanglinis na tubig. Alleluia. Ang lahat ng bagay sa inyo at kayo ay kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Alleluia. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Awit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naganda. Laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lunining at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig, sa lahat ng bagay malakit mainit, maliit, ang mga bakat tupat hayop na mabangis, ang lahat ng ibong nasa impapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong digdig, ikaw Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ng bagay ay sa inyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo'y sa Diyos. Alleluia. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias, magsitayo po lahat. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililis niya tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat na napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating ng mga si Abraham. Nailigtas tayo sa ating mga kaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang hinda ang Kanyang daraan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa kapayapaan.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Ibabangon siya sa huling araw at ang mga nakibahagi sa hapag na kanyang salita at kanyang katawan. Buong galak nating ipanalangin. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Anak ng Diyos, ibangon ka sa kamatayan upang akayin kami sa buhay. Pagpalain at pabanalin ang lahat ng mga anak ng iyong Ama. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Kaloob mo'y kapayapaan at kagalakan sa mga nananalig sa iyo. Ipagkaloob mong tumaha kami bilang mga anak ng liwanag na nagagalak sa tagumpay mo. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Patatagin mo ang pananampalataya ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa, upang ito'y maging saksi sa iyong pagkabuhay sa harap ng buong sangnilikha. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Nagpakasakit ka at pumasok sa kaluwalhatian ng Ama, palitan ang kagalakan ang mga luha na nagdurusa. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sampayin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, hinirang mong Obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol sa pananampalatayang ang anak mo ay ang Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang paninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang ng munlad sa pagkakakilala at pag-ibig sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong nakaisa sa ating panalangin pang umaga. Ang sunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga at available po ang ating mga bulaklak sa ating pong extension area.